Noong taong 2000, isang Amerikanong siyentipiko na nagtatrabaho para sa militar ang nagutos sa kanyang Korean assistant na itapon ng humigit kumulang 200 bote ng mga nakakalason na kemikal sa kanal na walang pakialam sa kung ano ang maaaring gawin nito sa lokal na ilog. Sa pagdaan ng mga taon, napansin ng mga tao ang mga kakaibang bagay sa ilog. Dalawang mangingisda ang kumukuha ng isda gamit ang isang tasa at napansin na may hindi tama dito na halos parang nag-mutate ang mga nilalang dito. Nang subukan ng isa sa mga lalaki na hawakan ito, nag-react ang nilalang, kaya nabitawan ng lalaki ang tasa at lumangoy ng mabilis ang nilalang. Noong 2006 sa isang tulay, isinasaalang-alang ng isang negosyante ang pagtatapos sa kanyang sarili at napansin ng isang bagay na madilim at malaking gumagalaw sa ilalim ng tubig bago tumalon. Isang hapon malapit sa ilog, nakatulog si Gangdo sa loob ng tindahan ng kanyang ama. Isang batang palaboy na tinatawag na Sejo, ang sumusubok na magnakaw ng pagkain, ngunit dinala siya ng kanyang kapatid na si Sejin. Ginising ng may-ari ng stall, na si Hibong, ang kanyang anak at pinaalalahanan siyang magtrabaho. Sa sandaling iyon, nakita ni Gangdo ang kanyang anak na si Hyunso na papunta sa paaralan. Nagalit si Hyunso dahil pinapunta ni Gangdo ang kanyang lasing na tiyuhin sa pagpupulong ng mga magulang sa halip na siya mismo ang pumunta. Hindi niya pinapansin ang mga tawag ng kanyang ama dahil mayroon siyang napakalumang telepono na mahina ang signal at nahihiya siyang ilabas ito sa publiko. Pagkatapos ay sumugod sina Gangdo at Hyunso sa tindahan, kung saan si Gangdo ay may nakatagong kahon na may perang inipon niya para mabilihan ang kanyang anak ng bagong telepono. Binuksan nila ang TV at nalaman sa balita na may natagpuang bangkay sa Han River, ngunit inilipat nila ang channel para panoorin ang kapatid ni Gangdo, na si Namjo, na nakikipagkumpetensya sa isang archery tournament. Nagambala sila ni Hibong, inutusan niya si Gangdo na magdala ng mga libreng merienda para sa ilang nagrereklamong kliyente. Natagpuan sila ni Gangdo na nakatingin sa isang kakaibang bagay na nakasabit sa ilalim ng tulay. Ang bagay na ito ay nagsimulang gumalaw at nahayag na isang halimaw na tumalon sa tubig. Nagtataka, si Gangdo ay naghagis ng lata ng beer at kinuha ito ng halimaw gamit ang galamay nito para kainin ito ng buo. Ang nasa sabik na karamihan ay nagsimulang magtapon ng lahat ng uri ng pagkain sa ilog, ngunit nawala ang nilalang. Aalis na ang lahat nang biglang lumitaw ang halimaw sa ibabaw at nagsimulang habulin ang karamihan, itinatapon sila at pinapatay gamit ang nakakatakot na mga paa nito. Agad na nagsitakbuhan ang mga tao ngunit hindi nito napigilan ang halimaw sa pagtapak sa kanila at pagkaladkad sa kanila sa lupa. Ang ilang mga tao ay tumatakbo upang magtago sa loob ng isang container, kaya sinundan sila ng halimaw sa loob at na-stop doon. Ang turistang si Donald at Gangdo ay sumugod sa kabilang dulo ng container, binuksan ang pinto para makatakas ang ilang nakaligtas. Lumabas din ang halimaw at ipinagpatuloy ang pagpatay nito, kaya naghagis si Donald ng tile sa halimaw, ngunit hindi nito nasaktan ang nilalang. Pagkatapos ay binuhat ni na Donald at Gangdo ang isang mabigat na signpost at itinapon din dito, ngunit hindi rin ito nagdulot ng anumang pinsala. Habang ang isang taong nakalawit mula sa kanyang mga panga, ang halimaw ay tumalon kay Donald at nagsimulang saktan siya habang si Gangdo ay tumatakas. Nakahanap siya ng signpost at sa pagkakataong ito ay inihagis niya ito sa sensitibong buntot ng halimaw na sa wakas ay nasaktan ito. Nagdudulot din ito ng ilang dugo ng halimaw na tumalsik sa mukha ni Gangdo bago siya muling tumakbo. Nang tuluyang umalis si Hyunso sa tindahan, hinawakan ni Gangdo ang kanyang kamay at kinaladkad siya palayo kasama ang karamihan. Nagkakagulo sa buong lugar at maraming tao ang nasasaktan dahil sa takot kasama si Gangdo. Nabitawan niya ang kamay ng kanyang anak na babae at muli itong inabot ang kamay nito bago bumalik sa pagtakbo, ngunit napansin niya na nahawakan niya ang maling babae dahil sa kalituhan. Nang lumingon siya, kinilabutan siya nang makitang nahuli ng nilalang si Hyunso at dinala siya habang tumalon ito pabalik sa ilog. Tumalon din si Gangdo at pinanood ito kung paano mabilis na nakarating ito sa kabilang baybayin, niluhan ng halimaw ang isang tao at ipinalit si Hyunso bago tumalon at nawala sa tubig. Ilang sandali pa, pinalibutan ng mga pulis at militar ang lugar. Napilitang lumikas sina Gangdo at Hibong sa stall at dinala ni Gangdo ang kahon ng mga barya. Habang ang lugar ng ilog ay sarado, isang libing ang ginanap para sa lahat ng mga biktima ng insidente. Dumating si Namjo dala ang kanyang tansong medalya at umiiyak para sa kanyang namatay na pamangkin. Kasama rin nila ang ikatlong kapatid na si Nam-il, ang nag-iisang miyembro ng pamilya na may edukasyon sa kolehiyo ngunit kasalukuyang walang trabaho dahil sa kanyang nakaraang aktivista. Nagkaroon ng breakdown ng buong pamilya sa sahig na nakakuha ng atensyon ng mga reporter na nagsimulang mag-record o kumuha ng litrato.
Ibinunyag ni Namil na narinig niya ang tungkol sa paghawak ni Gangdo sa maling kamay na ibang babae at pag-insulto sa kanyang kapatid para sa gayong pagkakamali na nagdulot ng away na dapat itigil ng mga awtoridad. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang grupo ng mga lalaking naka-hazmat suit habang nagsisimulang mapuno ng misteryosong usok ang silid. Sinabi ng isang ahente na naghihintay ang mga boss para sa lahat at nagtanong kung may nakahawak sa kanila sa nilalang, kaya binanggit ni Gangdo na natalsikan siya ng dugo ng nilalang sa kanyang mukha. Dahil dito, inilagay siya ng pangkat ng mga naka-hazmat suit sa isang espesyal na bag at kinaladkad siya palayo. Pagkatapos, sa wakas ay ibinalita sa TV ang pangyayari. Si Donald ay isang sarhento ng US Army at nawalan siya ng braso, kaya ipinadala siya sa ospital ng US Army. Natuklasan ng mga medikal na militar na ang mga bahagi ng katawan niya na dumikit sa nilalang ay nagkaroon ng mga kakaibang reaksyon at isinisisi ito sa hindi kilalang virus. Nagpadala ang US Army ng sample sa Centers for Disease Control o CDC at kinumpirma nila na ang nilalang mula sa ilog ang host ng virus. Ngayon ang mga espesyal na puwersa na sinanay sa biolohikal na pakikidigma ay ang tanging pinahihintulutan malapit sa ilog. Ang mga fumigation unit ay nagtatrabaho sa paglilinis ng lugar ng ilog gamit ang usok. Ang lahat ng mga tao na naroroon sa panahon ng insidente at sa libing ay ipinadala sa isang ospital upang ma-quarantine at masuri. Kinagabihan, kinakamot ni Gangdo ang kanyang likod nang biglang nagring ang kanyang telepono. Nagulat si Gangdo nang marinig ang boses ni Hyunso na humihingi ng tulong. Sinabi niya na siya ay nasa imburnal, ngunit bago siya makapagbahagi ng higit pa, ang komunikasyon ay naputol. Sa tabi ng ilog, 2 fumigation agent ang huminto sa kanilang mga truck nang may makita silang kakaiba. Biglang lumabas ang halimaw at pinatumba ang isang ahente bago sumampas sa ibabaw ng truck. Makalipas ang ilang minuto, iniwan ng nilalang ang mga lalaki sa isang imburnal kung saan itinatago niya ang isang grupo ng mga katawan upang kainin mamaya. Matapos mawala ang halimaw, lumabas si Hyunso mula sa pagtatago mula sa isang butas sa dingding at sinubukang gisingin ng ahente, ngunit patay na ang lalaki. Naghanap din siya sa kanyang mga bulsa para sa isang telepono, ngunit hindi ito gumagana. Sa ospital, sinubukan ng pamilya ni Gangdo na sabihin sa isang pulis na buhay si Hyunso, ngunit hindi siya naniniwala sa kanila at sinabing nananaginip lang si Gangdo na tumatawag. Sinubukang patunayan ang kanyang punto. Ginamit ni Gangdo ang kanyang telepono upang ipakita kung paano niya nakita ang nilalang na nagsuka ng katawan, ibig sabihin ay maaaring buhay pa ang kanyang anak na babae. Iniisip pa rin ng pulis na nag-hallucinate siya at umalis pagkatapos subukang suhulan siya ni Hibong. Makalipas ang ilang sandali, palihim na lumabas ang pamilya sa ospital at nakihalubilo sa iba pang mga pasyente sa koridor. Nakilala ng isang nurse ang may kulay na buhok ni Gangdo at tinawag siya, kaya nagsimulang tumakbo ang pamilya at itinulak ang mga tao na nakaharang sa daan. Sa elevator, nagpalit sila ng damit at kinumpirma ni Hibong ang kanilang sasakyan sa telepono. Hindi nagtagal, nakarating sila sa parking lot at sinundo sila ng isang misteryosong driver sa isang van. Hindi sapat ang bilis ni Namjo at muntik na siyang maiwan, ngunit lumiko ang driver para hanapin siya habang iniiwasan ng mga taong humahabol sa kanila. Sinubukan din ng pulis na tumalon, kaya itinulak sila ni Gangdo. Sa kalaunan, ang grupo ay nakarating sa isang bodega sa labas ng bayan kung saan ipinahayag na si Hibong ay umarkila ng ilang mga kriminal upang mailabas sila sa ospital at kumuha sa kanila ng ilang bagay na makakatulong sa kanila na mahanap si Hyunso. Ang huling bayarin ay mas mataas kaysa sa inaasahan at hindi tatanggapin ng mga kriminal ang mga alahas ni Hibong, kaya kinuha nila ang lahat ng kanyang mga credit card. Sa van, ang magkakapatid ay nanunood ng balita at nalaman na sila ay pinaghahanap bilang mga takas. Umalis ang pamilya sakay ng fumigation truck na nakuha ng mga kriminal para sa kanila na may 2 hazmat suit, ilang armas, at isang mapa ng imburnal. Sina Gangdo at Hibong ang nagsuot ng suit habang si Namil at Namjo ay nagtatago sa ilalim ng kumot. Sa security check, itinuro ng manager na ang truck na ito ay kabilang sa isang fumigation company na nag-sign up sa huling segundo na sa tingin niya ay kainahinala. Binato siya ni Hibong ng bag para suhulan siya bago dalhin ang truck sa lugar ng ilog at binuksan ng mga lalaki ang bag para malaman na ang laman ng bag ay mga barya. Pagkatapos, sinusundan ng pamilya ang mapa upang puntahan ang mga imburnal sa lugar, desperadong hinahanap si Hyunso. Kung minsan, tumatakbo si Gangdo sa likod ng truck upang magpausok gamit ang disinfection ng truck dahil gusto niyang maging malinis para sa kanyang anak na babae. Matapos ang ilang oras na paghahanap, bigla silang may nakitang gumagalaw sa dilim at naramdaman ni Namjo na may bumagsak sa kanyang balikat kaya nagpaputok sila.
Ngunit nang tumingin sila sa itaas, nakita lamang nila ang pagtagas ng tubig nito. Ang likido ay nanggagaling sa itaas kung nasaan si Sejo at Sejin na palihim na naglalakad dito. Ang magkapatid ay maingat na naglalakad at nakarating sa tindahan ng pamilya kung saan nagsimula silang kumuha ng isang bungkos ng pagkain. Nais din ni Sejo na kumuha ng pera ngunit pinigilan siya ni Sejin. Ipinaalala sa kanya na ang pagkuha ng pera ay aktwal na pagnanakaw, ngunit ang pagkuha ng pagkain ay maaari kapag ikaw ay nagugutom. Nang mapuno na ang kanilang mga bag, umalis ang magkapatid at natagpuan na lamang ng halimaw. Agad silang tumakbo ngunit mas mabilis ang nilalang at humarang sa kanilang dinadaanan. Ilang sandali pa ay nakarating ang pamilya sa tindahan at nagsasalo ng isang mainit na hapunan habang nagpapanggap na kasama nila si Hyunso upang mapanatili ang kanilang pag-asa. Samantala, ang tunay na Hyunso ay nagsisikap na kumuha ng tubig mula sa isang tumatagas na tubig sa itaas. Nang marinig niya ang halimaw, nagkunwari siyang nawala ng malay at pinapanood itong ibinagsak ang magkapatid bago umalis. Sinuri sila ni Hyunso at natuklasang patay na si Sejin ngunit buhay pa rin si Sejo, kaya pinrotektahan niya ito mula sa mga mata ng nilalang. Bumalik sa pamilya, ininsulto ni Namjo at Namil si Gangdo dahil nakatulog na naman siya. Ayaw ni Hibong na marinig ito at ibinahagi niya ang nangyari kay Gangdo na matalino noong bata. Noong bata pa siya, bihira si Hibong sa bahay at magdamag siyang nasa labas. Nagpunta si Gangdo sa kalapit na farm upang kumuha ng pagkain, ngunit hindi ito sapat para sa isang malusog na pangangatawan. Kaya naman lumaki siyang slow-minded at minsan random na natutulog ang katawan niya. Sa sandaling iyon nagising si Gangdo at napansin niyang nakatayo sa labas ang halimaw. Nagpaputok si Hibong at ikinagalit ito ng nilalang na tumakbo patungo sa tindahan at nagsimulang itulak hanggang sa bumaliktad ito. Dahil malapit ito sa kanila, muling nagpaputok si Hibong sa halimaw na naging sanhi ng pagbagsak ng halimaw. Pagkatapos ay lumabas ang pamilya at napansing buhay pa ang halimaw, kaya binaril din ito ni Namil. Agad na tumakbo palayo ang halimaw at umakyat sa tulay kung saan naging sanhi ito ng pagbagsak ng isang grupo ng mga sasakyan. Pagkatapos ay umakyat ito sa ilalim ng tulay, tumatalon-talon habang ang mga lalaki ay patuloy na nagpapaputok hanggang sa sila ay maubusan ng mga bala. Tumalon ang halimaw sa tubig at napansin ng pamilya na darating ang mga sundalo, kaya nagsimula silang tumakas. Sinabi ni Gangdo na may natitira siyang bala, kaya kinuha ni Hibong ang kanyang baril at sinabihan ang kanyang mga anak na tumakbo sa truck habang sinusundan niya ang halimaw. Sa sandaling lumabas ang halimaw, sinubukan ni Hibong na magpaputok, sa kasamaang palad, nadiskubre lamang na mali ang bilang ni Gangdo at wala na itong bala. Mabilis siyang pinatumba ng halimaw, pagkatapos ay hinawakan siya gamit ang galamay nito at hinampas siya sa lupa, na agad na pinatay si Hibong. Umiiyak ang magkapatid para sa kanilang namatay na ama, ngunit ang kanilang kalungkutan ay pinutol ng mga awtoridad. Habang hinihila ni Namil si Namjo palayo, nagpa siya si Gangdo na ibigay ang sarili dahil sa kasalanan. Maya-maya, inanunsyo ng media sa balita na namatay si Donald sa virus. Nagpa siya ang CDC na gamitin nila ang Agent Yellow, isang kemikal na sistema na binuo ng US upang labanan ang mga paglaganap ng virus at biological terror. Ang pagkalat ng mga nakakalason na kemikal ay itinuturing na hindi ligtas sa maraming mamamayan na handang magprotesta laban dito. Sinasabi rin ng media sa balita na ang virus ay may mga sintomas na katulad ng karaniwang sipon, kaya ang mga tao sa mga lansangan ay lumalayo sa sinumang bumabahing o umuubo. Samantala, nakipagkita si Namil kay Fat Guevara, isang kaibigan, mula noong tumatakbo pa siya bilang aktivismo. Pinapasok ni Guevara si Namil sa kanyang opisina dahil nagtatrabaho siya sa isang kumpanya ng telepono at nasusubaybayan niya ang mga tawag ni Hyunso. Mabilis nilang nahanap ito sa computer, ngunit para ma-access ang GPS, kailangan din nila ng password. Si Guevara na naghihinalang nagtatanong tungkol kay Namjo, kaya ipinaliwanag ni Namil na nagkahiwalay sila sa mga imburnal at hindi niya alam kung nasaan ito. Dahil hindi gumagana ang password na nakita nila sa isang desk note, sinabi ni Guevara na susubukan niyang hanapin ito sa opisina ng manager. Gayunpaman siya ay nagpapanggap lamang at ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay nagtatago doon, naghihintay na hulihin si Namil para sa gantimpala. Sa sandaling iyon nakahanap si Namil ng isa pang tala ng password at matagumpay na nakapasok sa system. Sa wakas ay nahanap niya ang lokasyon ni Hyunso sa Wonhyu Bridge. Pagkatapos niyang markahan ito sa mapa, napansin niya ang lahat ng taong lumalabas sa opisina para hulihin siya. Naglagay si Namil ng clip sa isang plug at ipinasok ito sa outlet na nagdulot ng short na nagiiwan sa silid na madilim.
Nataranta ang buong team at hinanap siya sa opisina, ngunit sa oras na bumalik ang mga ilaw, nakatakas na si Nam-il. Sa kalye, naririnig niya ang pagdating ng mga pulis, kaya kailangan niyang tumalon sa tulay upang makatakas. Medyo masakit ang katawan niya kaya nawalan siya ng malay sa ilalim ng tulay pagkatapos i-text ang lokasyon ni Hyunso kay Namjo. Sa oras na ito, patuloy na hinahanap pa rin ni Namjo si Hyunso. Natutulog siya sa mga beam ng tulay, maingat na dumadaan sa tubig upang hindi makita at kumukuha ng pagkain sa tindahan ng pamilya. Nag-charge din siya sa kanyang telepono at nakita niya ang text ng kapatid niya. Agad na tumakbo si Namjo sa Wonhyo Bridge habang tinatawagan si Gangdo para ibahagi ang impormasyon. Sa kasamaang palad, nahanap siya ng halimaw at sinaktan siya bago niya ito mapatamaan ng pana na naging dahilan upang mahulog siya sa isang napakakipot na imburnal. Nawalan ng malay si Namjo at hindi siya maabot ng halimaw, kaya umalis na lang ito. Sa lab, muling nabuhay ang pag-asa ni Gangdo at sinubukan niyang tumakbo palabas ng silid, ngunit agad siyang dinaig ng pangkat ng medikal at tinurukan siya ng pampakalma. Ngunit lumipas ang isang oras at hindi pa rin siya nawawalan ng malay, kaya nagpa siya ang mga doktor na kunin pa rin ang sample. Si Gangdo ay sumisigaw sa sakit habang tinutusok ng karayom ang kanyang balat at nakuha ang atensyon ng isang Amerikanong doktor na nagpatigil sa iba. Sa tulong ng isang bilingual medic, ipinaliwanag ni Gangdo ang sitwasyon sa kanyang anak na babae at kung paano walang nakikinig sa kanya. Sa una, ang Amerikanong doktor ay nagtatanong na parang interesado siya, ngunit sa kasamaang palad ay nagpapanggap lamang siya upang subukan ang psikolohikal na kalagayan ni Gangdo. Napagpasyahan niya na ang virus ay nagdudulot ng demensya kaya dapat silang kumuha ng sample mula sa ulo ni Gangdo. Iniisip ng Korean na doktor na ito ay medyo sobra, kaya dinala siya ng Amerikanong lalaki sa gilid at ipinaliwanag ang katotohanan. Namatay si Donald sa pagkabigla sa panahon ng operasyon at walang nakitang virus sa autopsy. Ang mga pagsusuri sa mga naka-quarantine na tao ay negatibo din, kaya malamang na walang virus. Ang Ingles ni Gangdo ay hindi masyadong mahusay ngunit naiintindihan niya ang pangunahing walang virus sa lahat at humingi ng paliwanag. Agad siyang dinala ng mga doktor sa operating room kung saan kumuha sila ng sample mula sa kanyang utak. Sa imburnal, kinuha ni Hyunso ang mga damit mula sa mga katawan at pinagsama ang mga ito at idinagdag ang baton ng isang pulis sa dulo. Sa tulong ni Seju, ibinato niya ito at ikinabit sa itaas ng imburnal, ngunit ngayon ay hindi nila ito maabot. Sa sandaling iyon ay bumalik ang halimaw, kaya tumakbo ang mga bata upang magtago sa butas at panoorin ang halimaw na nagsusuka ng isang grupo ng mga buto ng tao kasama ang isang lata ng beer. Pagkatapos ay bumaba ito upang kumain ng ibang tao para lamang marinig ang dalawang bata na nagtatago sa butas. Ipinasok nito ang kanyang bibig sa butas, kaya ang mga bata ay umurong sa dulo hanggang sa hindi na sila nito maabot. Pagkatapos ng operasyon, nagpanggap si Gangdo na wala sa sarili. Nang kumuha ng sample ng dugo ang isang doktor, sinamantala ni Gangdo ang pagkakataong makuha siya at kinuha ang karayom bilang sandata. Nagbanta siyang magwiwisik ng dugo ng virus sa ibang mga doktor, kaya lumayo sila at hinayaan siyang makalabas. Ang lab ay isang container lamang sa labas ng bayan at ang grupo ng mga sundalo ay nagsisimula pa lamang upang mananghalian. Gamit ang doktor bilang isang kalasag, sinipa ni Gangdo ang mga mesa at pagkatapos ay tumakbo upang makatakas sa isang ambulansya. Sa ilalim ng tulay, nagising si Nam-il at natuklasang iniligtas siya ng isang homeless. Humingi siya ng direksyon papunta sa Wonhyo Bridge habang kinukuha ang mga walang laman na bote ng beer ng lalaki, nag-aalok ng pera bilang kapalit. Binasag ng pulubi ang isang bote sa ulo ni Nam-il na nagsasabing hindi mabibili ng pera ang lahat, ngunit pumayag pa rin siyang maging gabay niya. Sumakay ng taxi ang dalawa at habang nasa biyahe, ginagamit nila ang mga walang laman na bote para gumawa ng mga bombang Molotov. Sa mga lansangan, nagtitipon-tipon ang mga tao para magprotesta laban kay Agent Yellow na ilalabas din sa Wonhyo Bridge. Bumalik kay Hyunso, napansin niyang lumabas sa butas ang halimaw na natutulog. Naghagis siya ng lata para masiguradong hindi ito magre-react, pagkatapos ay tumakbo siya pabalik at tumalon sa malaking katawan nito para maabot ang lubid ng damit. Matagumpay niyang nahawakan ito, ngunit panandalian lang ang kanyang ginhawa dahil ginamit ng halimaw ang galamay nito para ibalik siya pababa. Mukhang tulog pa ito, kaya siguro instinct reaction lang niya ang kumikilos. Habang binabasa ni Seju ang kanyang pantalon dahil sa takot, halos hindi may galaw ni Hyunso ang kanyang paa at ginising ang nilalang. Agad itong tumalon sa dalawang bata bago sila makarating sa butas. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nahanap na ni Gangdo ang tamang imburnal at nawasak nang makita ang lahat ng buto.
Natakot sa mga pwedeng mangyari, bumaba siya sa pansamantalang lubid na ginawa ni Hyunso at napansin ang name tag nito sa kanyang jacket. Sa sandaling iyon lumitaw ang halimaw, ngunit sa kabutihang palad, hindi niya nakita si Gangdo at nagpatuloy. Kasabay nito, nagising si Namjo at umaakyat sa imburnal upang makita ang nilalang na paparating. Naghahanda siyang bumaril gamit ang kanyang pana, ngunit naabala siya ng nagpapanik na si Gangdo. Sa baybayin, isang malaking pulutong ang nagpoprotesta laban kay Agent Yellow, suot ang kamiseta na humihingi ng kalayaan ni Gangdo. Ang mga nagpoprotesta ay napapaligiran ng mga pulis at ayaw kumilos, gayunpaman, ang lahat ay nataranta nang makita ang halimaw na paparating. Nagpaputok ang mga pulis habang lumilitaw si Gangdo sa tulay na humihiling sa kanila na huminto dahil naroroon ang kanyang anak. Tumalon siya sa tubig kasabay ng pagpapalabas ng drone sa Agent Yellow na tinatakpan ng mga nakakalason na usok ang lugar na nagiging sanhi ng matinding sakit ng mga nagpoprotesta. Ang hayop ay nagsimulang makaramdam din ng sakit at sinubukan ng isa pang pulis na barilin ito, ngunit lumitaw si Gangdo upang pigilan siya. Ang halimaw ay namimilipit sa lupa sa sakit kaya sinamantala ni Gangdo ang pagkakataong maabot ang bibig nito na nakahanap ng kamay ng tao. Agad niyang hinila ito at pinakawalan ang dalawang bata na malungkot na patay na. Patuloy na ibinabato ng drone ng Agent Yellow sa nilalang habang inire-record ng mga nakamaskarang ahente ang lahat habang nagkakasakit ang mga tao sa buong lugar kabilang ang mga pulis mismo. Ang tatlong magkakapatid ay nagtipon sa paligid ni Hyunso upang umiyak para sa kanya. Sa wakas ay nawala sa sarili si Gangdo at sinira ang isang signboard upang gamitin ang poste upang salakayin ng halimaw na naging dahilan upang masugatan ito bago siya itulak palayo. Pagkatapos ay sinimulan ni Namil na ihagis ang kanyang mga bombang Molotov na naging dahilan upang tumakas ang nilalang mula sa apoy. Sa kalaunan, ang nilalang ay napunta sa ilalim ng tulay at ang homeless man ay nagbuhos ng isang bungkos ng gas dito. Inihagis ni Namil ang kanyang huling bomba na sa kasamaang palad ay nadulas mula sa kanyang kamay at nabasag sa tabi niya. Pumasok si Namjo at nagpatama ng palaso, pinatamaan ito sa mata ng halimaw at nasunog ang buong katawan nito. Bago ito makatakbo pabalik sa tubig, ginamit muli ni Gangdo ang poste at ipinasok ito sa bibig ng halimaw na sa wakas ay pinatay ito. Pagkatapos, tinignan ni Gangdo si Seju, gustong malaman kung kaibigan ito ng kanyang anak na babae. Natuklasan niya na ang bata ay talagang buhay at dinala siya palayo sa nakakalason na lugar. Sa huling eksena, makalipas ang maraming linggo, nilinis na ni Gangdo ang kanyang sarili at ngayon ay namamahala sa tindahan ng pamilya habang inaalagaan si Seju. Isang gabi habang naghahapunan, lumabas ang mga autoridad ng US sa TV upang aminin na walang virus, ngunit ang dalawa ay pinatay ito upang kumain ng masarap na hapunan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.